age doesn't matter sa kanilang relasyon. Mag-asawa po sila, si Rhea at si June. Okay? Pero hindi raw kasi maiwasan minsan na itong si June nagseselos matapos na kapag nabibigyan ng mali siya yung mga nakakausap online nitong asawa niyang si Rhea. Ang misis po kasi ni June ay isa palang content creator at may pagkakataon na may mga nakaka-collab na mga influencer itong si Rhea. Ang depensa naman ni Rhea, content creator nga eh. Para kumita, kailangan niyang makipag-collab. Diba? Ayan po ha, si Rhea at si June ay 30 and 54 years old respectively. Okay, ibig sabihin si Rhea 30, si June 54. Ayun. Eto, kausapin na po natin live via StreamYard. Itong mag-asawa, kumusta na po ba kayo? Rhea and June, welcome dito sa Heart to Heart. Hello po. Naririnig po kami. Oo, narinig ko kayo. Nakikita ko pa nga kayo eh. May hindi pa nga kayo nailigpit dun sa likod na lamesa nyo dyan, nakakalat yung pera dahil sa sa mga content. Hindi, joke lang. Wala naman mga Ayan, so Rhea and June, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. At ibukas ang inyong relationship na 24 years ang pagitan ninyo. Kailan ba kayo nagkakilala ni June, Rhea? June 2015 po at dati namin pinagtatrabahuhan. Ano ba mga trabaho nyo noon? Kasi yung iba mga naghahanap baka dun din kami sa ganun trabaho makahanap. Paano kaya? Sige nga, anong klase ng opisina ang pinapasukan nyo noon? Way back 2015 po kasi nagtatrabaho kami as factory worker. Ako po ay machine operator, siya naman po ay isang machine technician. So bali siya yung nag-aayos ng mga machine namin. Okay. So madalas, dahil lang may tatanong ako kay June. Sir June. Hello. Para sabi mo kasi, sabi ni Rhea, siya ay machine operator, ikaw ay machine technician. So kapag nasisira, ikaw ang bahala. Ikaw ba talaga ang gumagawa ng paraan para one day lang to, tatawagin ulit ako nito. Hindi ko masyado. Dumidiskarte ka ba ng ganun para madalas kayo magkapangita nitong si Rhea? Oo naman, kasi madalas kasing sirain yung machine nila. Kaya ako lang talaga lagi nilang tinatawag. Kasi ako naka-assign sa kanila eh. Pero kaya doon kami nagka-umpisa. Pero hindi ba mas napapadalas yung pagkasira ng machine na hawak ni Rhea kung saan man siya naka-assign? Nauuna kang pumasok, may niluluwagan ka ron? Hindi naman. Madalas niya ako tinatawag kasi pag may problema. Kaya yun. Lahat kasi ng problema sa machine, ako ang gumagawa. Kaya nung lagi niya akong tinatawag, nagkaroon ako ng crush sa kanya. Doon na nagsimula. Paano yung tingin mo kay Rhea nung nagka-crush ka sa kanya? Pwede ba pakita sa amin? Paano? Kasi di ba halos magkatabi lang rin kayo niyan. Hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng lalayo yung machine operator doon sa technician, di ba? Paano ba yung diskarte? Nagtatagal. Kasi habang ginagawa. Go ahead, Kuya June. Habang ginagawa ko kasi yung machine niya, doon siya sa tabi ko. Kasi para malaman niya kung ano nagiging sira, kung paano ang gagawin pagka nagkakaroon ng problema. Pagkatapos, lagi kami nagkakakwentuhan hanggang sa, ayun na nga, inaya ko siyang mag-date. Pero matagal din niya ako bago pinagbigyan. Mga gaano katagal yan, June? Siguro mga inabot din ng mga 2 months siguro. 2 months bago pumayag. Saan naman ang unang date ninyo? Naalala mo ba, June? Ay dito sa sa mall sa Alabang. Doon kami nagkita. Tapos inaaya ko siyang kumain, nahihiyan man ako sa kanya kasi ang layo ng edad namin dalawa. Baka kasi may ilang siya sa akin. Pero hindi naman. Nagpakita rin naman siya ng interes. Kaya, ayun, tinahan ko na sa bilis. Pinagbigyan mo na rin. Pinagbigyan mo na rin.
Total, interesado ka eh. Sige, pagbibigyan na kita. Oo, wag na tayong kain lang ng kain. Napapagastos lang tayo eh. Ano? Oo. Ayan, pero eto na nga. Ang sinasabi ninyo hanggang ngayon, 'di ba? Nailaban na eh. Nailusot na. Oo, yung syempre may mga sinabi ang mga ibang mga tao, 'di ba, sa paligid ninyo. Oh, Rhea, mas matanda si June sa iyo ng ganito at ganun din naman si June. Nako, ang bata-bata naman 'yan. Papaano nyo kinaharap yung usapin na yon dati? Nawala po yung sounds. Papaano nyo kinaharap yung usapin dati na Rhea, mas may edad sa'yo, nandi hamak itong si June, di ba? Yan ang sasabihin ng mga tao na kapaligid sa'yo. At ikaw naman, June, naku, ang bata naman yung nililigawan mo. Siya na ba talaga mapapangasawa mo? Yan yung mga ganyan. Papaano nyo kinaharap na dalawa yan? Dati po talaga, yun yung issue sa amin. Bali, kahit saan kami magpunta, personal man o sa mga kaibigan, sa family. Pero nung nakita naman po nila na nag-click kami, yung hindi naman naging issue sa amin yung edad. Kasi nakita naman nila na okay yung relationship namin. So, wala na rin silang nagawa. In-accept na lang din nila sa katagalan. Oo. At napatunayan nyo na nga dalawa yan. Nga lang ngayon ay medyo merong kumakalakalabit daw na problema. Lalo na yung pagiging content creator mo na. Rhea, nagsiselos daw si June. Opo. Bali, nung nag-start po talaga ako lang po talaga yung nagko-content. Tapos, dun na po nagumpisa na since hindi niya alam yung kalakaran sa social media and content creator, napapadalas po yung away namin kasi kahit ipaliwanag ko po sa kanya, hindi niya po talaga ina-accept yung paliwanag ko. So, yun, madalas namin pagtalunan yun kasi nagiging siloso po siya dun sa part na may mga namimit akong bago, lalo na po lalaki. Ayun. June, saan ba isa nga sa dahilan kaya ka nagsiselos dahil sa hindi mo lubusan na naiintindihan yung mundo nung pagiging content creator nitong si Rhea. Pero yung bang pakikipag-collab ni Rhea ay kinailangan pa for a time na bantayan. Sige nga, o magme-message kayo niyan. Patingin muna ng mga chinachat niyan kung talagang collab lang yan. Anong collab yan? Baka mamaya collab you too. Yan, baka ganyan na yan. Papaano ang naging diskarte mo ron, June? Oo, binantayan mo pa ba o hindi? Hindi naman na, pero basta tinitignan mo lang yung mga ginagawa na rin ni Rhea. Madalas ko kasi siyang tinitingnan kung saan siya nakapwesto, kung sino yung lagi niyang nakakausap. Tapos madaling araw minsan nagkakalkal ako ng messenger niya kasi marami nagme-message kasi, marami rin nagpapakita ng interest sa kanya. Kaya nagseselos ako, lalo na pag minsan nagko-call sa kanya. Minsan taga-ibang bansa. Minsan may foreigner. No. Kaya minsan talaga nagseselos ako. Baka kasi biglang karoon ng hindi magandang pag-uusap sila. Kaya binabantayan ko talaga. At hanggang ngayon naman, napatunayan mo na wala. Talagang racket lang ito, trabaho lang ito. Ganyan. Tama ba, June? Katagalan yun na na-accept ko na yung kanilang mundo kung paano ginagawa ng mga content creator. At hanggang ngayon, naiintindihan ko na rin na napapawasan na rin yung pagiging selos ko. Pero paminsan-minsan hindi pa rin nawawala kasi lalo na pag lalaki yung nakakausap niya. Kumakalabit pa rin yung selos. Pero dahil lang yon sa pagmamahal natin sa partner natin. Pero ito, Rhea, ano ba ang gusto mong sabihin kay June as an assurance na huwag ka na magselos. Talaga namang ganito lang ang mundo ng content creator. Kung gusto mo, jumoin ka na lang din. Sige na, sabihin mo nga kay June. Harapin mo na siya. Bigyan mong paliwanag at June, ang yun sagot naman pagkatapos. Go ahead, Rhea. Sa ngayon kasi, sinasama ko na siya. Sinasama na nga kita para maintindihan mo yung kung paano yung pagiging content creator na kailangan talaga na
may makipag-collab ka talaga para yung connection ba is mas lalong mapalawak. And then, sinusure ko naman na ikaw at ikaw hanggang sa dulo kasi wala naman akong ibang interest pa na lokohin ka kasi since kasal na nga tayo and then may sinumpaan tayo, ito ay yung ginagawa ko naman is para sa future natin, para in a long run tayong dalawa din naman yung makikinabang ng mga ginagawa kong ito. Kasi more on social media na talaga, mas madaling kumita online kaysa yun nga, mag-apply pa ako sa iba. Mas kampante kasi ako na nandito lang sa bahay. Mas yun din kasi yung naisip kong assurance kasi yung temptation sa labas is napaka-prone talaga and hindi rin natin masabi na syempre hindi natin lalaman kung sa bandang huli ba meron talagang pumasok na temptation dito sa social media sa pagiging content creator. Nandito lang ako sa bahay. So araw-araw tayong magkakasama kaya sinusure ko naman sa iyo na walang mangyayari na yung iniisip mo na makahanap ako ng iba. Ganon. June, ano may sasagot mo doon? Gusto lagi nasa tabi mo lang pala. Kaya madalas lang kasi ngayon nandito lang sa bahay. Kaya yung pagsiselos, nawawalan, natanggap ko na. At nakita ko rin naman kung talagang mahal din naman niya ako. Kahit na talagang minsan may nag-aaway. Pero ang talagang niya, mahal na mahal ko rin kasi siya. Kasi sa age gap namin, marami kaming basher sa labas. At saka yung mga nagme-message na hindi magaganda. Isa masakit din sa loob. Kaya lang, ang sagot niya sa akin, huwag na lang patulan. Yung mga ganun paninira. At hanggang ngayon naman, natatanggap ko na at maayos naman kami ang aming pagsasama. Yes, so ayan. So sa ngayon, okay naman. Kaya hindi ko na kayo tatanungin kung ano ba ang pipiliin ninyo sa letra. Kung HEART ba. Basta ako, ang sasabihin ko lang muna, sa ngayon ay HBD. Alam mo ba yung HBD, Kuya Jun? Hindi ako sanay familiar sa mga ganyan. Hindi mo alam yung HBD? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Thank you. Oh, Birthday ko kasi ngayon. ayun nga. Nagkataon na ngayon ang Happy birthday, Daddy June. Ayan, and may you have many more to come. Sige na, i-seal na natin itong usapan na ito sa pamamagitan ng matamis na halik mula kay Rhea at kay June. Okay. Happy birthday! Thank Happy you. birthday po. Ay, happy birthday. Happy birthday, Hal. Ayan. Di ba nga? Ayan. Ang selos, ayan, ang pinakaaral po dito, ang selos ilalagay natin sa lugar, ilalagay natin sa timing. Hindi naman porke hindi natin naintindihan ang ginagawa ng ating partner, sila ay niloloko na tayo. Hindi naman po ganun palagi iyon. Uunawain din natin, magpapaliwanagan. Communication is key, sabi nga. Maraming salamat once again, Rhea and June, mula sa amin dito sa programa nating Heart to Heart sa True FM.